Magandang araw po sa inyong lahat at bago sa aking pagpapatuloy, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At binabati rin po natin ng isang magandang hapon ng ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya. At sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatid, minamahal kong mga kababayan at mga kaibigan, magandang araw po sa inyo. Sa lahat ng taga-subaybay ng aking video, magandang araw po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating mabait na Diyos na nasa langit. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ngayon naman po mga minamahal kong mga kapatid, muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ko pong ibabahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Sapagkat sa panahon ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, maraming tao ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Subalit ang dapat ipalaganap ng tao, mga minamahal kong mga kapatid, ipangaral ang salita ng Diyos para lahat ng tao na nangangailangan ng salita ng Diyos ay makapakinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ngayon mga minamahal kong mga kapatid naglipana sa Facebook. Mapanood natin dyan. Sa halip na salita ng Diyos, ang mapanood natin, puro mga kalukuhan ang mga pinag-a-upload. Puro kabastusan. Yung mga nakakatawang video, mga minamahal, yun ina-upload nila. At ang masakit na katotohanan dito, pinatangkilik ito ng mga tao. Lalo na kapag yung malalaswang video. Gustong-gusto ng mga tao. Kaya ako nag-isip mga minamahal kong mga kapatid na kung yung mga masasamang video ay nagbabiral, bagamat ito'y masama, pero ito'y pinipili ng tao. Nag-isip po ako magawa ng video mga minamahal kong mga kapatid na ang gagawin ko, hindi kalaswaan, hindi kasamaan, kundi ito, gagawin ko, ipamahagi ko sa inyo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang malulungkot dito, mga minamahal kong mga kapatid, mas pinipili ng tao yung mga malalaswang panoorin. Mas pinipili ng mga tao malalaswang pinakikinggan. Samantalang ang salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, mapapansin ninyo, kukunti lamang ang nanonood dyan. Yan yung masakit na katotohanan na mas pinili ng tao ang makamundong gawa, ang mga gawa ng laman, kisa makinig o manood ng salita ng Diyos. At dito mga minamahal kong mga kapatid, naisip kong mag-video ng salita ng Diyos. Kahit kukunti ang manood nito, pero yung kukunting nanonood niyan at sumusubaybay, sigurado ako pagpapalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hindi lang yan. Kapag pinamuhay nyo yung napapakinggan nyo, makakasigurado kayo sa langit at buhay na walang hanggan. Ang akala ng tao, mga minamahal kong mga kapatid, na pag sila'y namatay, wala na. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Ang buhay ng tao, mga minamahal kong mga kapatid, kapag namatay, haharap ka sa hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hahatulan ka kung ayon sa iyong ginawa. Kaya dito sa ating pag-aaralan, mga minamahal kong mga kapatid, pag-aaralan natin dito kung sino yung mga tao na pupunta doon sa apoy ng impyerno. Meron yan, nakalagay sa banal na kasulatan. Sino yung mga taong hindi magmamana ng langit at buhay na walang hanggan? Yung nakaraang video natin, napag-aralan po natin, yung tamang pagsamba sa Diyos. Dahil kapag yan nun ang ginawa mo, pagsamba sa Espiritu at katotohanan, sigurado mo ang langit, mga minamahal kong mga kapatid. Kapag pinamuhay mo ang salita ng Diyos, natuto kang magpakumbaba, pinagsisiyan mo ang iyong mga kasalanan, ipamuhay mo ang salita ng Diyos, mamuhay ka ng may kapanalan, sigurado mo ang langit. At dito sa ating pag-aaralan ngayon, ng minamahal kong mga kababayan, ituturo ko po sa inyo kung sino yung mga tao na pupunta sa apoy ng impyerno. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, mayroong tinutukoy ang banal na kasulatan
na meron talagang tao na pupunta ng impyerno. Kaya ito, babasahin po natin ha. Kung kayo merong bulpen, isulat nyo po sa kapirasong papel, pag-aralan nyo sa inyong bahay. Kung kayo may Biblia, basahin po ninyo yung talatang ating babanggitin. At kung wala kayong Bible, mahalaga po sa buhay ng tao ang salita ng Diyos, kaya dapat meron kayong Bible. Meron kayong Biblia. Meron po kayong cellphone, i-download po ninyo sa inyong cellphone ang Bible. Meron po dyan, King James Version. Yan po, malinaw po ang pagkakapaliwanag dyan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya mahalaga sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos. Kaya tayo mag-aaral ngayon. Ito po ang sinasabi ng aklat ng Galacia. Pagsulat po, Galacia 5:19. Ganito po ang sinasabi. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking unang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Napakalinaw po ng sinasabi diyan sa nabanggit sa talatang ito kung sino yung mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi, hayag ang gawa ng laman sa mga tuwid ay mga ito: pakikiapid. O, yung pakikiapid. Ano ba yung pakikiapid? Kapag ikaw ay isang tao na may asawa o isang kahit binata ka, nanligaw ka sa isang tao na may asawa, ang tawag doon ay pakikiapid. Kapag inasawa mo ang asawa ng iyong kapwa, yun ay pakikiapid. Hindi ka magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Yung karumihan, yung marumi ang iyong pag-iisip, marumi ang iyong pagkatao, hindi ka rin magmamana ng kaharian ng langit. Yung kalibugan, mga minamahal ko mga kapatid, alam ko namang ito'y alam na ninyo, dahil sa panahon ngayon, marami ang tao nabubulid sa kalibugan. Pagkat katulad sa Facebook, may nag-viral po dyan, naka-Facebook live pa, puro kalibugan ang pinagagawa. Yung ikaw ay mag-isip ng masama sa isang babae, kalibugan yan. Yung kahalaya, nag-isip ka ng masama sa babae. Tumitingin ka, nanonood ka ng mga malalaswang panurin. Yan yung mga sinasabing kalibugan. Kaya kung ginagawa mo yan, hindi ka rin magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag po kayong magagalit sa akin, mga minamahal kong mga kababayan. Hindi akong nagsabi nito. Ang nagsabi nito ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Binabasa ko lang kung anong nakasulat sa Biblia. Kaya dapat tayo mamulat. Dahil lahat pala ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi rin magmamana ng kaharian ng langit. Kaya sabi dito, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ito yung mga maling pagsamba. Mas sumasamba kayo, pinaniniwalaan ninyo yung nilalang kisa sa lumalang. Walang ibang dapat sambahin. Ang Diyos sa Espiritu at katotohanan lamang. Yun ang tamang pagsamba. Kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, malinaw. Binanggit ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi ko po nais na kayo'y batikusin. Pero ito'y nakasulat sa banal na kasulatan. Dapat talaga natin itong pangaral at dapat nating basahin. Hindi naman po pwede ito na laktawan natin dahil yan nakasulat yan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Malinaw. Sinabi pa dyan, mga minamahal, yung paglalasing. O yung paglalasing. Yun yung pag-inom ng alak. Yung mga
alak ng mga nakalalasing. Kapag gumawa ka niyan, sabi ng banal na kasulatan, hindi ka magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Malinaw po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, na kapag ginawa mo ang mga bagay na ito, talagang hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Marami sa panahon ngayon na mas gusto nilang gumawa ng mga kalayawan kaysa gumawa para sa Diyos. Ang tao ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, mas pinipili nila yung mga ganitong gawain. Yung mga bawal sa Diyos, yun pa ang ginagawa ng mga tao. Subalit kung ano yung pabor sa Diyos na dapat natin gawin, ayaw nilang gawin. Pinatunayan na po ng banal na kasulatan na kapag ganito ang ginagawa natin, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Sinasabi po dito sa Apokalipsis 21:8. Ganito po ang sinasabi, malinaw na sinasabi dito. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, basahin po ninyo, sumabay kayo sa akin. Ganito po sinasabi, ito yung mga tao na pupunta ng impyerno. Yung mga nabanggit ko kanina sa Galacia, ito yun, karugtong nun. Ang mamanahin nila, hindi kaharian ng Diyos, kundi kaharian ni Satanas sa apoy ng impyerno. Ito sinasabi, Apokalipsis 21:8. Ganito po sinasabi, mga minamahal kong mga kababayan. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun yung impyerno. Dagat-dagatang apoy na nagniningas. Nakakatakot ito, mga minamahal kong mga kababayan. Yun daw pong mga duwag. Ano ba yung duwag na tinutukoy dito? Hindi duwag sa away. Kung ikaw ay duwag sa away, mga minamahal kong mga kapatid, hindi yan yung tinutukoy ng banal na kasulatan na itatapon ka sa impyerno. Yung duwag sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Takot kang gumawa sa kalooban ng Diyos. Yun yung karuwagan. Kaya hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos dahil naduduwag ka. Takot kang gumawa ng mabuti. Hindi mo magawa yung para sa Diyos. Karuwagan yan. Dagat-dagatang apoy at asupre naghihintay sa iyo. Mga kasuklam-suklam. Yung mga mamamatay tao. Mga mamamatay tao. Tiyak na tiyak ninyo ang impyerno. Sinasabi dito. Mapakiapid. Yun, yung mapakiapid. Nabasa natin kanina sa Galacia. Nakikiapid ka sa asawa ng may asawa. Isa lang ang iyong ibigin. Huwag ka nang humanap pa ng pangalawa, pangatlo. Pakikiapid na yan. Mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. Ayan na naman, nabanggit na naman yung mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Yung maling pagsamba. Sa lahat ng sinungaling. Lahat ng sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun ang malinaw na katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Na kapag ang mga ito ay ginawa mo, wala ditong pinangalanan kung sinong tao ang pupunta ng impyerno. Pero kapag ikaw ay gumagawa ng mga bagay na ito, sinisiguro ko sa iyo, isa ka sa sinasabi dito sa banal na kasulatan na pupunta ng apoy ng impyerno. Kaya iwasan natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang gumawa ng masama. Akala natin okay lang tayo nakakagawa ng masama, pero may hangganan. Hindi mo mamanahin ang langit at buhay na walang hanggan. Ang mamanahin ng mga gumagawa ng masama na katulad sa mga nabanggit nito ay ang apoy ng impyerno. Kaya habang may panahon pa, mga minamahal kong mga kababayan,
Maglingkod kayo sa Diyos. Maglingkod kayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Talikuran nyo ang kasalanan na inyong mga nagawa, pagsisihan nyo. Sapagkat nakakatakot na bagay yung ikaw ay ibulid sa apoy ng impyerno. Kahit anong yaman mo, walang magagawa ang kayamanan mo. Dahil ang kayamanan mo, pag namatay ka, hindi mo kayang dalahin yan. Hindi mo kayang ibayad yan. Kayamanan mo para mapunta ka lang ng langit, hindi po pwede. Ang kinakailangan ng tao para mapunta ng langit, magpakumbaba, tanggapin ang Panginoong Jesucristo, talikuran ng kanyang mga kasalanan. Amen? Yun lang po at marami pong salamat. At sa susunod nating mga video, marami po tayong talakayin. Patuloy lang po kayo sumubaybay at i-share po ninyo ang video ito. Pagkat yung mga video masasama, nagpa-viral, mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ang nag-viral, sinisiguro ko sa iyo, magkakaroon tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating mabait na Diyos sa pag-aaral ng banal na salita sa mga oras na ito. At salamat din sa lahat ng mga makikinig o manonood ng video nito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng mabait na Diyos.